Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit ako ng MX3. Tanong mo, bakit Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements? Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib! Pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Louie ng San Juan. Napasulat po ako dito sa Lihim ng Liham dahil ikaw palagi ang pinapakinggan ng mga kaibigan ko tuwing umaga. Kaya naman sabi ko, baka panahon na para mag-share naman ako ng kwento ko sa programang yan. DJ Lindsay, habang tumatagal yung relasyon namin ng misis ko, napapaisip ako kung masaya kaya ang buhay mag-asawa kung yung ex-girlfriend ko ang pinakasalan ko? Sa amin kasing dalawa ng misis ko, siya yung mas malaki ang sahod. Hindi ko na po sasabihin pa yung figures pero malaki po talaga ang kinikita ng asawa ko. Mas mataas kesa sa akin. Dati, sobrang lambing ng asawa ko. Pero ngayon, dahil mas malaki na po ang sinasahod niya, nagiging dominante na po siya, lalong-lalo na sa bahay namin. Siya po lahat ang nasusunod. Pera, pagkain, saan mamamasyal. Dagdag pa doon, sobrang naging mabunganga na rin ang asawa ko. Kakausapin ko ng mahinahon, sasagutin ako ng pagalit. Bawat kinikilos ko, hindi ko alam kung bakit kinaiinisan niya. Kahit na mas marami naman akong nagagawa sa gawaing bahay. Alam mo, bawat uwi ko nga, napapabuntong hininga na ako bago pumasok ng bahay. Kasi eto na naman, naiisip ko, nandyan na naman yung asawa ko. Bubungangaan na naman ako. Pero wala
Ito na ang pamilya ko ngayon. Misis ko siya. Wala po akong magawa kundi mag-isip na lang. Minsan tinatanong ko yung sarili ko eh. Paano kaya kung si ex na lang ang naging asawa ko? Alam mo, DJ Lindsay, yung ex ko kasi, hiniwalayan ko kasi nakadepende naman yun sa akin. Lahat ng gastos, lahat ng desisyon, inaasa niya sa akin. Para bang hindi siya mabubuhay nang wala ako sa tabi niya. Kaya naman, nung naghiwalay kami ni ex, naghanap ako ng independent woman. Pero grabe naman niya yun, yung napasukan ko. Grabe yung pagtrato sa akin. Yung ex ko, napakamahinahon lang na babae. Kaya naman yun yung namimiss ko sa lahat. Di ko po maiwasang maisip kung magiging masaya kaya ako kung kami ang kinasal ng ex ko. DJ Lindsay, tanong ko lang, may pag-asa pa kayang mabago ang pag-uugali ng asawa ko? Gusto ko lang pong maramdaman na kailangan niya ako sa buhay niya. Gusto ko pong maramdaman na ako ang padre de pamilya. Ano po bang kailangan kong gawin? Muli, ako si Louie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Bangkabloan, check your time. 9:17 na po ng nagmamagandang umaga. Wow! Ikaw pa rin pa'y nakikinig sa istasyon na same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre naman, ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham at your service all the way till 11 in the morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Uy, bago po ako Gomora, the Explorer, sa ating pong kwento for today's video. Babati muna ako. Hayaan nyo naman bumati muna ako sa mga nakatutok po sa atin. Good morning naman sa Grab West Team Manila, Governor Randy Regala, Mayor Jonathan Nogal, and Jeff Sakamoto, Nelson, Manny, Ferdinand, June, Ronel, Armando, Antonio, gwapong-gwapong si Jimmy, si Kuya Erwin Biloria, talaga naman, Conrado, si Kuya Doc, Daniel, Anthony, Rodolfo, Roger, Ray, Lakay Zacarias, at saka si Migs Santiago, mabuhay. Araw-araw yan. Ako, nakapako na sa Energy FM yung mga radyo nila sa araw-araw na pag-eskapo. Gusto mo yung eskapo? Pagbiyahe nila, pupunta sa kung saan-saan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Energy FM. Mabuhay po kayo. Okay. Binabati ko kayong lahat ng magandang umaga. Grab West Team Manila. Taray. Gandang umaga rin sa lahat po ng mga tulad po ni Louie. Brother Louie. Si Brother Louie ay meron pong problema. At usually, alam mo, hindi naman to maminsan-minsan lang nangyayari. Pero naku, masyado ng maraming gantong cases ngayon. Ayon po sa statistics. Hindi. Alam mo,
napapansin ko marami ng lalaking ganyan din ang naiisip, nade-depress kasi nga, 'di ba? Parang ganyan na yung treatment sa kanila ng mga asawa nila. Wow! Kakalungkot din kung tutuusin ha, pero well, yun, nangyayari talaga siya in real life. Hindi lang siya fairy tale. Hindi lang siya fantasy, nakakaloka. Ano bang masasabi mo? Magbabago pa ba yung asawa ni Louie? Yung asawa ni Louie po na simula nung sumahod na raw ng malaki, naging dominante na sa relasyon, mahal ko. Wow! Siya lagi yung nasusunod sa pera, sa bahay, sa kung saan pupunta. Diba lahat ng desisyon yung asawa na lang daw niya palagi. Oo, kaya hindi niya maiwasan na maisip yung kanyang ex-girlfriend, mahal ko. Ito naman ang no-no. Achuchu. Yung ex-girlfriend niya na dati po sobrang malambing sa kanya, mahinahon. Yun nga lang, nakadepende sa kanya. As in, sa kanya lang talaga alam mo yun, basta nakadepende. Siya lang yung umaalalay palagi. O, na parang hindi daw mabubuhay yung girlfriend niya nang wala siya sa tabi niya. Ganon! So, ano nga bang mas pipiliin mo? Well, actually, it's not a matter of picking sides. Kung alin, 'di ba, sa dalawa. Kasi nga, kasal na. Clearly, kasal na po itong si Louie at yun yung pinangakuan mo sa harap ng may kapal at sa harap po ng gobyerno natin. Kaya, ang tanong sa atin ni Louie, magbabago pa ba yung kanyang asawa? Paano nga daw ba magbabago yung kanyang asawa na napaka-dominante na sa panahong ito? Message mo ako. Meron kang gustong sabihin kay Louie, madaling-madali lang. Facebook.com/EnergyFM1067. Okay? Click mo yung live pag nahanap mo na yung aming page, 'di ba? EnergyFM1067. Tas may live dyan. I-click mo yon, tapos doon ka mag-comment sa live ko. Okay? Naka-polka dots ako ngayon. Bakit? Happy New Year! 'Di ba? Tapos, basahin natin yung inyong mga comments on the air. Mahal ko pangga kabibi ko. Sabi po dito ni Buena Mano na ha, si Rachel. Sabi dito, di step up. For sure, mediocre ka, kaya nagagalit asawa mo na strong independent woman. Kasi kung kaya naman pala niya gawin lahat alone, bakit pa siya nag-asawa, 'di ba? Asa ng suporta mo? Huwag mo siyang ilagay sa mga ideya mo. Kilalanin mo yung strength niya at saka doon ka sumuporta. Hindi yung puro ka reklamo dyan. Galit na galit, ate. Oo. Sabi naman po ni Mary, stressed, pagod. Ang hirap din ikaw ang sumasalo sa karamihan ng obligasyon ng pamilya. Nakaka-drain din talaga yan, Kuya Louie. Tanungin mo siya kung may mga problema ba sa office kasi kadalasan yung stress sa trabaho sa bahay na ilalabas. Oy, true ka dyan. True. Sabi ni Ellie, parang hindi ka kasi pwedeng ikaw yung asahan na mag-provide. At the same time, ikaw ay napaka-submissive na lalaki. Wow! Address mo na lang kay Mrs. yung concerns mo. Ginusto mo yan, 'di ba? Yung independent woman. Sabi naman ni Mavi, kausapin mo yung Mrs. mo kung anong problema kaysa isipin mo yung ex mo. Tama nga naman. Palakpakan natin. Sabi naman ni Mads, kahit sino sa dalawa naging misis mo, hindi ka magiging masaya kung ganyan ang pag-uugali mo. Sana isipin mo walang perfect na partner, kaya imbes na isipin mo na magiging masaya ka kay ex-girlfriend ang pinili, dapat isipin mo kung paano mo lalambingin si misis. Paano mas magiging healthy ang relationship ninyo? Naghahanap ka na lang din ng dahilan para ma-justify ang pagiging future cheater mo. Cheater ka pala eh. Cheater pala to eh. Sabi naman ni Coca, I'm a wife also at ako ang main provider sa family namin. At totoo, nakaka-stress po ang ganito. Mapapatanong ka na lang kung what if sa iba ako ikinasal. Yung kahit pantay na lang sana, pareho kami na provider. Hindi yung nakaasa lang sa akin. Nakakasawa din po talaga ang ganun. Kaya wag masisihin ang misis mo na mabunganga. Kasi I know, hindi yan ang gusto niya. 'Di ba? Dala po yan ng stress. Diskarte ka na lang po kasi walang ibang aasahan yung misis niya kundi yung sarili niya. Nakakaubos din po yun, nakaka-stress din, sobra-sobra. Nalungkot naman ako dun, be. Bakit bigla ako nalungkot? Cute! Sabi naman ni Regine Sender, ganyan kami ng mister ko. Ako mas malaking ambag sa living namin. Good provider, kaya bumabawi si husband sa mga gawaing bahay. Hawak niya oras niya sa work, kaya mas marami siyang time sa gawaing bahay. Hindi naman siya nagrereklamo kasi binibigay ko naman lahat ng pangangailangan ng pamilya namin. Alam mo, mahal ko, pangga ko, baby ko, siguro ang gusto lang talaga maramdaman nitong ating letter sender na si Louie is yung kanya bang relevance doon sa pamilya, 'di ba?
May mga lalaki kasing ganyan eh. Gusto na nila ma-validate yung kanyang existence sa kanilang pamilya. At actually, hindi lang talaga si Louie yung ganyan. Kasi nga, di ba, ang mga babae ngayon nagsi-step up na. As in, yung tipong, hindi naman sorry na sa mga kalalakihan, pero kasi, ano na tayo eh, yung tipong nandito tayo sa era kung saan driven ang mga babae, na kapag may gusto silang gawin, ginagawa talaga nila. At wala nang pumipigil sa kanila, kundi yung, alam mo yan, ang tanging pipigil lang sa kanila ay yung capability na kanilang katawan. Pero kung isip at isip lang, yung drive lang, naku, ang daming drive ng mga babae, di ba? Ang lalakas ng loob. Lalo na ang babae, gagawin ng lahat eh. Gagawin ng lahat para lang maitaguyod ang pamilya kung wala silang choice. 'Di ba? Ang babae, sa pagkakaalam ko, wala pa yung problema, naka-advance na yung isip namin sa kung anong posibleng maging problema. Yun ang katotohanan ng buhay. Kaya alam mo, hindi mo masisisi si Mrs. kung talagang stressed siya. Siguro nga talagang kasama ng malaking sweldo, malaking responsibilidad din sa kanyang trabaho. Tapos pinagsasabi niya na may pamilya pa siya. Tapos, siguro kailangan mo lang talaga mag-step up. May pagkakamali rin definitely itong si Mrs. mo dito because hindi kanya napapansin eh. 'Di ba yung efforts? Sabi mo sa kwento mo, syempre ikaw bida dito. 'Di ba no? Oo. Syempre, 'di ba? 'Yun naman yung katotohanan sa letter mo na may mga pagkakataon na hindi napapansin yung ambag mo sa pamilya kasi nga mas malaki yung sweldo. Pero malay mo, baka ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan. Baka lang. Kasi ginagawa lang ng misis mo kung ano yung kailangan niyang gawin bilang siya yung may kapasidad at kapabilidad na gawin yung mag-provide para sa pamilya ninyo. Wow! 'Di ba? Kung lagi siyang galit, why not talk her out of it? Kausapin mo lang siya. Diba? Naiintindihan ko rin naman yung, alam mo yun, disappointment mo dahil lagi kang sinisigawan, lagi kang, alam mo yun, binubulyawan, nagiging mabunganga yung asawa mo. Pero, dig in deeper. May pinanggagalingan siya. Diba? Lagi kong natatandaan one time nung hindi naman may problema ba ako noon. Hindi ko alam na may problema ako hanggang na-realize ko dahil kay Kapitana si Isa. Be, saan ka nang gagaling? Ganon. Tapos bigla ako nag-breakdown. Oo nga no. Minsan yung inis natin, may pinanggagalingan siya. Yung lungkot natin, di lang tayo basta nalungkot eh. May pinanggagalingan tayo. So, alam mo yun, kailangan mong hanapin yun saan ang gagaling yung galit ng misis mo. So definitely, hindi siya balanse sa sarili niya eh. Kaya siya galit. Gets mo? May something siyang kinikimkim sa puso niya, hindi man tungkol sa pamilya, baka tungkol sa trabaho, na hindi niya mailabas-labas. Na kailangan niyang i-all out, siguro to someone, lalo, dapat sa'yo dahil ikaw yung asawa. Pero hindi niya magawa-gawa. Alam mo yun? Tapos ang nagiging diversion nun, galit na lang. Imbes na, alam mo yun, ihinga niya sa iba, galit na lang. So outbalance siya sa sarili niya eh. Kailangan mong ma-discover kung bakit siya nagkakaganyan. Baka naman mamaya, provider na nga siya, hindi mo pa siya niroromansa, be. Hoy, importante yun ha, sa mga mag-aasawa. Baka naman mamaya, lead provider na yung misis mo, tapos yakapin man lang sa gabi, hindi mo magawa. Tandaan mo, ang babaeng nagmamataray, ang babaeng suplada, ang babaeng kala mo, puro problema sa buhay, romansahin mo lang yan, be. Oo. Romansahin mo lang yan. Kailangan lang nila ng lambing sa life. Diba? Doon ako naniniwala. Basa pa tayo ng comments, mahal ko pangga ako, bibi ko. Sabi po dito ng mga pangga natin over facebook.com. Sabi ni Jack, kung malakas bunganga ng misis mo, mas lakasan mo ang bunganga mo. Hoy! Hindi kayo magbubungangaan. Kawawa ang mga bata. Oo, kaloka kayo dyan. Sabi naman dito ni Baby, unawa lang siguro yung kailangan or tulungan mo sa pagsasama. Magtulungan kayong dalawa. Tama naman. Sabi ni Marife, oy, kuyang boy, parang kabilang ka sa lalaking walang kakontentuhan sa babaeng napangasawa. Kasi kung kontento ka na sa misis mo, hindi mo naiisipin si ex mo. Agapan mo yan habang hindi mo pa naiisipan na makipagkita sa ex mo. Baka dumami pa ang problema mo. Hehehe. Isang, muna. Sabi ni Marife, sabi naman ni, sino pa to, Darwin, nasa pagpilian kasi ng taong mamahalin sa panghabang buhay. Parang Louie, ang sabi mo, yung ex-GF mo, laging nakadepende sa'yo ng desisyon. Ngayon, yung wife mo naman, dominante. Sana kasi dapat tumagal muna ang relasyon para malaman ninyo ang good and bad side ng attitude ninyo at doon ka
nagka-problema. Dapat kinilala mo na. Tama naman yun. Sabi naman ni Vance, tama, minsan talaga kulang lang sa himas. Hoy! Anong himas yan? Ang babastos nyo. Sabi naman po ni Abet Mendoza, good morning DJ Lindsay. Naku, mahirap yata ang sitwasyon mo. Wag mo nang ibase ang ex mo sa ngayon. Ang isipin mo na lang, buo ang pamilya mo. Ay, very, very true. Diba? Yan muna lang, diba? Control ng asawa, marami ng ganyan ngayon. Sabi naman ni RJ Kim, mga independent women kasi may mga strong personality, very dominant. Minsan may mga dahilan kung bakit sila ganyan. It might be that their partner or their past or something. Sana kinilala mo muna siya mabuti bago mo pinakasalan. Pero nung nagjowa ba kayo, hindi mo siya nakitaan ng ganyang personality? Sabi nga, be careful of what you wish for. Ay, that is so true ka dyan, pare ko. So true ka dyan. Alam mo kasi, feeling ko, well, siguro nga mga nasa strong personality na mga babae, no, na kapag alam nila na magkakaproblema, pag naisip nila na magkakaproblema to. Kasi sorry na ha, based on my experience, ganyan kasi ako eh. Kaya laging may mga nagsasabi, strong kasi ng personality mo. Wow! Kasi I had to be strong. I have to be strong. Kaya hindi ninyo masisisi. Kami ni Romel, lagi kami nagka-clash. Oh. Pero tinatawanan na lang namin. Malagi kami nagtatalo, pero may isang dapat mag-giveaway eh. Kasi si Romel din, parehong strong personality kaming dalawa. So, kapag nagka-clash na kami, pag nandun na kami sa pinakarurok ng tagumpay ng galit naming dalawa, alam ko na may kailangan bumaba. Oh. 'Di ba? May kailangan mag-bow down. 'Di ba? Kasi hindi ba pwedeng pareho kayong galit, walang patutunguhan ng relasyon ninyo. Babalik kayo kapag sobrang init nyo na sa isa't isa, pag sobrang galit na kayo sa isa't isa. Babalik kayo doon sa core, bakit ba kayo magkasama? Kasi mahal ko 'to eh. Kasi hindi ko naman kaya nang wala siya sa buhay ko. Nandyan lang yung problema, yung galit ninyo sa isa't isa. Pwede mong i-erase agad yan kung babalikan mo lang yung dahilan kung bakit kayo magkasama. Kasi mahal nyo yung isa't isa. 'Di ba? At Kuya Louie, sasabihin ko sa iyo, kapag nandun ka na sa rurok ng tagumpay ng galit mo, ng inis mo sa asawa mo, balikan mo yung dahilan kung bakit kayo nagpakasal, bakit siya yung napili mo. Yung traits ng asawa mo ngayon, wala yan sa traits ng mga naging ex mo. Kaya yung asawa mo ang the only one, ang napili mo, the right one for you. 'Di ba? Ako. Huwag mo nang isipin yung ex mo, kaya nga ex na yan, past na yan, tumigil ka dyan, pumirmi ka. Kakaisip mo dyan sa ex mo, baka maisipan mo pang i-message yan, tampalin kita kuya. Diba? Basta lagi mong iisipin, may dahilan kung bakit siya yung pinakasalan mo, bakit siya naging espesyal sa buhay mo. Yung mga ganyan, challenges lang yan. Kailangan nyo yan, diba kailangan nyo yan lagpasan bilang mag-asawa. Hindi yung pag may problema kayong iniisip mo yung ex mo. Bakla ka ng taon. Tigil mo yan. Bumanap ka ng solusyon paano mo malalambing si misis, paano mo matatanggal yung stress. Kasi kaya siya laging galit, kasi baka nasi-stress siya. Actually, hindi baka. Stress talaga siya. Yan naman yung dahilan ng galit eh, di ba? So, humanap ka ng paraan para ma-distress yung iyong asawa. 'Di ba? Lambingin mo, i-compliment mo palagi, ipagluto mo, pagsilbihan mo. Be there for her. 'Di ba? And again, sorry na ulitin ko na naman, bumalik ka sa rason, sa core. Bakit kayo magkasama? Bakit kayo nagpakasal? 'Di ba? Ano 'yon? May nag-message siya akin. Bakit parang may pagkain na message? Oo. Si Roman, kala ko kung ano yung message. Ha? So, I wish you well. Ang swerte mo na nga, kuya, no? Na meron kang ganyang asawa. Sa totoo lang, swerte ka. Huwag mo nang isipin pa yung mga sa kabilang side ng kaswerte niya. Huwag mo nang isipin pa yung ibang bagay. Isipin mo, swerte ka sa asawa mo. Okay? Wow! Yun lang yun. 9:34 na po ng nagmamagandang umaga. 'Di ba? Yung mga asawa natin dapat 'di ba lagi ninyong pipiliin. Araw-araw. Pagsubok lang yan pag nag-aaway kayo, pag may mga problema. Balikan niyo yung mga panahon na sweet kayo sa isa't isa. Na mahal niyo yung isa't isa. Yun lang yun.